So guys, nandito ngayon tayo sa Terminal 1 kung saan papasok tayo para sunduin yung client natin na nagmula sa Philippines. So, nakakatuwa kasi direct hire process ang ginawa natin. So, may employment visa, may OWA and OEC. So, tanungin natin si Kuya kung kamusta ba yung service at paano niya tayo nakita at paano mga naging process kung naging smooth ba sa Pilipinas at dito sa United Arab Emirates. So, let's go! Nakaland na yung client natin ng 6:05. So, for sure, nandito na siya kung saan-saan at hanapin natin siya. Let's go. Finally, Mr. Mark Jan is in Dubai. Welcome po sa UAE. Dito po tayo. Sige po. Doon na po tayo. Go. Let's go! Finally, nandito na rin po si Mr. Mark Jan sa UAE. So, kamusta naman po ang biyahe niyo? Medyo kinakabahan po. Kinakabahan po kayo? Bakit po kayo kinakabahan? First time po kasi. First time po? Okay po. So, Mr. Mark Jan, na-upload na po ba kayo before? Opo. Bakit po kayo na-upload? Tourist visa kasi yung gamit ko. Tourist visa po yung gamit nyo. Ano po yung naramdaman nyo na na-upload kayo? Nangihinayang din po. Nahinayang po kayo? Bakit po kayo po ba yung gumastos before? Tita ko po. Tita nyo. Doon na tayo sa tourist visa. So, nag-tourist visa po kayo. Ano po yung mga tinanong sa inyo na immigration? Yung ano po, kano-ano ko daw yung pupuntahan ko dito. Tapos, kailangan yung kumpleto yung papel ko. Wala akong papel sa US Embassy, embassy dito. Wala kayong papel. So, talagang pumunta lang kayo, lakas lang ng loob. Oo. Ano yung naramdaman nyo nung time na talagang na-offload na kayo? Sinecond immigration po ba kayo? Wala. Nalungkot lang po. Nalungkot talaga kayo. Pero ngayon po na nakatungtong na kayo sa Dubai, Good. masaya na po. Masaya. By the way, so guys, si Kuya Mark is meron na employer dito sa United Arab Emirates. By the way, paano niyo po nakita yung employer niyo? Yung tita ko rin po. Andito kasi siya. Ni-refer po kayo ng tita niyo. Wow, ang cool. So, may interview po and everything. Wala na po. Wala na Right, talagang referral lang talaga. Ano po yung magiging trabaho niyo? Nasa sales po. Nasa sales. Opo. Wow. Yun yung pinaka nakakatuwa guys pag meron kayong kamag-anak dito. Kasi dito, pag kakilala nyo yung boss, pag malakas kayo, agad-agad. No po? So, kamusta po yung naging process sa Pilipinas? Medyo lang po, sakto lang. Tapos madali lang din yung process ng flight ko po. So, medical po kayo, wala naman po naging problema sa Wala naman medical. po. Wala naman po. And then yung mga documents na sinubmit nyo po, Okay naman po lahat. okay naman po lahat. So, marirecommend nyo po ba ang aba sa ibang mga tao na gusto magtrabaho at magko-process ng direct card dito sa United Arab Emirates? Yes po, marirecommend ko po. Thank you so much po. At wala pa po dito yung kanyang sundo. Nasa Fujairah pa daw po. Medyo ang layo po. Actually, parang nasa 3 hours po yung biyahe. Kaya po. Aantayan ko na lang po. Parang napagod po kayo sa biyahe. Sakto lang din naman po. Maganda din kasi yung accommodation ng Maganda din po sa PAL po, no? Opo. So, kung po kayo Kompleto gusto po po kayo sa flight attendant. Joke! Meron din. May naganda. Okay. So, yun lang guys. At may tanong ako, paano niyo po kami nakita? Hindi ko nga kayo sir. Pag tawag nyo lang po sa akin, nalaman ko agad nga kayo pala yung So yung tita nyo lang talaga yung Opo. lahat na nag-process. So for sure, yung tita niya yung nag-process. Nakakita sa atin sa advertisement natin. Pagkatapos, pinrocess si Kuya, no? Opo. Wow! So welcome mo sa Dubai! Thank you so much. Thank you po. Salamat. So guys, sa mga taong gustong magpa-process, may employment visa na or na-offload na sa Pilipinas pero talagang mag-work dito, better na mag-direct hire process na lang po, no? Kasi may trabaho na kayo, tapos makakatipid pa si company kasi wala nang change status. At yun guys, kontakin nyo lang kami, katulad ni Kuya, nandito na ngayon sa United Arab Emirates. Walang hocus-pocus, direct to the point tayo, okay? Check natin lahat ng documents ng company kung talagang legit ba or hindi. So, welcome ulit. Thank you po. Thank you. So guys, napansin ko si Kuya is konti na lang yung gamit na dala niya. Bakit po konti yung gamit na dala niyo? Feeling niyo po ba ma-upload kayo? Hindi naman po. Kaso yung pagka-upload ko kasi, hindi na ako umuwi sa Bukidnon. Diretso na lang ako process ng mga papel ko. Talaga po. Bali, total, ilang days po naging process niyo papunta dito? Mga, 3 weeks, ganyan 3 weeks po. Pero I think nagka-problema pa po yung license niyo eh. Hindi po agad na process na. Kaya medyo na-delay pa ng kaunti. So, guys, sobrang dali lang from the time na sinabit namin yung document siya. 3 weeks lang. So, saan po kayo nag-stay nung po? Kapatid ng papa ko doon sa Las Piñas po. Pero nung sure na sure po kayo, na aalis na kayo, bakit
Yan lang po yung dinala niya. Hindi na kayo nagdala ng madami. Hindi na po eh. Hirap na kasi ito. Kasi guys, syempre, kung ako'y tatanungin mo, ako'y immigration officer, nung nag-tourist siya, talagang konti lang talaga ang Konti pinlano lang. niyong kuhanan. Bakit mo konti lang yung pinlano Ito niyo nga ng lang tourist? yung dinala ko ng tourist eh, hindi pa ito kasama. Ay, di mo, ito Opo, lang. Ito lang po talaga. Sobrang konti lang talaga kasi talaga isa sa mga tinitingnan din ng immigration is kung gaano kadami dala mong damit, no? Yes po. So, anong agency po ba dati yung, ay wag na natin sabihin yung agency. Ano po yung sabi ng agency sa inyo before na nag-tourist visa kayo? Hindi kayo ma-offload? Oo, yun yung ano nila po. Tapos re-refund daw kaso hindi na refund yung ano ko, ticket po. Oh. So I think hindi na magagawa nila yung. Kaya guys, kayo mag-iingat kayo sa ibang agency na nagsasabi na walang offload na pag nag-tourist visa ka kasi talagang depende pa rin sa immigration, depende sa documents. So kaya kami ina-assess din po namin. So at least nandito na ngayon si Sir at welcome po ulit sa Dubai. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Nakita ko parang pagod si Sir. Pero this time po, di ba na-offload po kayo? Doon po sa immigration, ano naman po yung tanong sa inyo nung may documents na kayo? Ano lang po, tinanong niya ako bakit na nag-apply ako ng offload dun sa, na-upload ako, tinanong niya ako. Sinabi ko lang po na nag-try lang po ako sa tourist kung makalusot. Okay lang po. Pero ngayon, pagka-upload ko, nag-ano na po ako sa agency ko. Oo, kasi talaga may work. Yun yung okay na okay talaga. Kasi pag may OEC ka na, alam po muna ulit yung mga documents na pinakita nyo sa immigration. OEC, tsaka yung contract po. Yung contract, no? Opo. Talagang tinitingnan nila isa-isa yung contract nyo, no? And confident na po kayo na hindi na ma-upload Okay na po. that time. Wow! So, sulit po ang binayad. Sulit po. Andito na po. Yeah. Sino po nagbayad ng ano nyo? Yung kayo po ba sa side nyo o yung employer? Sa side ko po. Sa side, yes. Guys, ganyan kasi depende yan sa usapan nyo ng employer. It's either yung tao ang magbabayad ng mga placement fee, yung mga insurance sa Pilipinas para pumayag sa employer na i-hire kayo. Kasi minsan ayaw din mag-hire ni employer sa Pilipinas na sila yung gagastos ng lahat. No? So, buti mabait po yung employer nyo. Mabait lang po. So, Ready na po kayo mag-work? ready na po. Yes, mashallah. So, thank you po. Congrats, man. Welcome po sa Dubai.